Mga kabayan, dahil sa pagbabago ng Japan sa kanilang pulisya tungkol sa pag-export ng nakakamatay na armas, kung saan pinapayagan na nila ang pag-export ng kanilang lethal weapons, lalo na sa mga bansang mayroon silang defense agreement. Kaya sa pagbabago ng kanilang pulisya, ang Pilipinas ang isa sa mga unang makikinabang dito. Dahil mapadali na ang paglipat ng Abukama-class destroyer escort sa ating bansa. Bukod dito, isinasaalang-alang din ng Japan na ibigay o ilipat sa atin ang kanilang mga Asagiri-class destroyer na nakatakda ng magretiro sa kanilang serbisyo. Ito ay malalaki at punong-puno ng sandatang pandigma. Kung may lilipat ang mga barkong ito nang hindi tinatanggal ang kanilang mga gamit pandigma, tiyak na lalong lalakas ang ating hukbong dagat. Kahit hindi na ito bago, sapat pa rin ang kanilang kakayahan upang gampanan ang mga misyon, lalo't nasa maayos pa namang kondisyon ang mga ito. Higit pa rito, inaasahan din ang pagdating ng Japan Defense Minister na si Shinjiro Koizumi, upang pag-usapan ang paglipat ng Abukama-class destroyer escorts, at posibleng pagbili ng Pilipinas ng Type 032 sa medium-range surface-to-air missile system. Ang mas maganda pa dito, prenisinta rin ng Japan ang kanilang latest at advanced na Mogami-class frigate, kaya may chance na isasama din ito sa pag-uusap ng kanilang defense minister pagdating niya dito sa Pilipinas. Medyo mahal ang Mogami compare sa BRP Miguel Malvar ng Pilipinas na galing South Korea. Ang Miguel Malvar class frigate ay nagkakahalaga ng halos $250 million bawat isa, na may bigat na 3,200 tons, habang ang Mogami class frigate ay nagkakahalaga ng $450 million noong 2017, na may bigat na 3,900 tons. Ang improved version ng Mogami na bibilhin ng Australia ay nagkakahalaga na ng $710 million bawat isa, at may bigat na 4,800 tons. Sobrang mahal na ang improved version ng Mogami na bibilhin ng Australia, dahil pinalaki at nakafocus ito para mapalakas ang kanyang strike capabilities, kung saan nilagyan ito ng 32 cell vertical launch system para sa kanyang air defense at sa kanyang ship-to-ship missiles. Kung $450 million pa ang presyo, baka kukuha pa ang Pilipinas dahil mas malaki ito at mas advanced. Para may idea kayo, aalamin natin ang kanyang katangian, pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Mogami-class frigate ay isang multi-purpose warship, stealthy, at highly automated Japanese warship. Nakadesign ito para sa multi-mission littoral operations, kasama ang anti-submarine warfare, mine countermeasures, at surface surveillance. Nakaspecialized ito bilang minesweepers or taga-detect at taga-locate ng bomba sa tubig upang tanggalin para manatiling ligtas ang shipping lane. Ang Mogami ay mayroong bilis na mahigit 30 knots or 56 km per hour, kung saan nakakatulong ito para sa mabilisang pagtugon sa anumang sakuna. Maganda din ito gamitin sa area monitoring, dahil sa advanced at multi-purpose niyang gamit. Ang warship na ito ay may kakayahan sa pagtrackang at pagpigil ng mga submarinang kalaban, dahil sa kanyang gamit na advanced sonar systems, towed at variable depth, at dala niyang anti-submarine warfare na helicopters. May kakayahan din ito mag-perform ng mine countermeasures, kung saan bihira lang sa isang frigates na magkaroon nito. Ang barkong ito ay mayroong rear ramp para gamitin mag-deploy ng unmanned underwater vehicles, at unmanned surface vehicles para makatulong sa pag-detect ng submarino, bomba sa tubig at para magkuha ng kaalaman sa paligid ng hindi nanganganib ang mga sundalo. Kahit malaki ang Mogami, 70 na tao sapat na para i-operate ang barkong ito, kaya malaking tipid na rin ito. Kung titingnan ang itsura ng barko ang linas, dahil nakatago ang kanyang mga antena at sensors. Ang maganda pa dito, naka-fixed ang search radar antena niya, kaya walang blind spot sa kanyang radar screen, dahil naka-steady lang ito ng 360 degrees ang kanyang detection. Kaya mas maganda ang kanyang depensa sa sistemong missile at sa mga malapit na threat. Ang frigate na ito ay may displacement na 3,900 tons, may haba na 132.5 meters, beam na 16.3 meters, draft na 4.5 meters, depth na 9 meters. Ito ay mayroong isang Rolls-Royce MT-30 gas turbine, dalawang man-diesel V28 33 DDS-TC engine, at naka-Kodag na arrangement. Ito ay mayroong OPY-2X band multi-purpose ISA radar, OX3 electro-optical infrared,
OQQ-25 VDS Plus TAS Anti-Submarine Warfare, OQQ-11 Mine Hunting Sonar, OYQ-1 Combat Management System, OYX-1-29 Console Display System, and OLQ-3 Passive Radar System na may kakayahan sa electronic attack para sirain ang radar signal ng kalaban, kung saan naka-integrate ito sa main radar antenna, at mayroon din itong chaff dispenser para sa karagdagang niyang depensa. Ang mga armas ng Mogami ay isang 5-inch or 127mm Mk-45 Mod 4 naval gun, dalawang missile canisters for a total of 8 Type 17 anti-ship missiles na may range na mahigit 1,000 kilometers. Ang missile na ito ay pwede gamitin sa ship at land attack, at mayroon itong stealth capabilities, na may kakayahan mag-barrel roll or umikot sa kanyang final impact, para maiwasan ang last defense ng barko. Parang Tomahawk din ito na nasa subsonic ang kanyang speed at isang systemong missile din. Double purpose na ang kanyang missile kaya malaking tipid ito. Ang Mogami ay mayroon din isang SIRAM na may range na 18 kilometers bilang kanyang air defense. Mayroon din itong Type 12 torpedoes, simplified mine laying equipment, 16 Mk-41 VLS para sa Type 03 Chusam air defense missile na may range na mahigit 50 kilometers, at Type 07, VLA anti-submarine rockets. Ang Mogami mayroon din dalawang remote weapons na nasa taas ng bridge, starboard at port side ng barko. Ang $250 million na BRP Miguel Malvar ay hindi pa kumpleto ang armas at sensors. Tulad ng kanyang towed array sonar na nagkakahalaga din ito ng mahigit $40 million. Kaya kung kumpletuhin ang armas ng Miguel Malvar tulad sa Mogami, baka mas mahal pa. Kaya mas makamura ang Pilipinas pag Mogami ang kanilang bibilhin dahil may kakayahan na ito bilang minesweeper. Kumbaga kahit anong misyon sa dagat kaya na niya dahil multi-purpose ang barkong ito. Tapos lahat ng gamit mas advanced at kumpleto ang kanyang armas para sa lahat ng uri ng misyon, di tulad sa Malvar basic lang ang gamit at armas. Kaya kung ito ang mabili ng Pilipinas, biglang lalakas ng todo ang Philippine Navy. Madali din kausap ang Japan, baka magbigay pa sila ng discount, dahil marami na rin silang tulong sa Pilipinas na libre. Kaya kung sa akin lang, kahit 4 lang ng Mogami frigate sapat na ito para depensahan ang mga island sa West Philippine Sea. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.